nung sa final casting? Yung, Hindi pa ikaw yan. kasi nagpatawa lang po ako kasi hindi po pong sumakay na ako nun ng bus. Kasi po mag-isa lang akong pumunta dito. Talagang ano lang po, wala pa akong kasama. Ni halos nga, yung maiiwan po sana ako nun ng bus kasi wala pa po akong pamasay. Nung nag-call po yung PDA, napamali pa ako nang sabi na basa pa yung pantalon ko. Totoo naman po talagang basa. Pinaplansya ko lang. Tapos, kinunta ko po yung mga friends ko para maghingi ng pamasahe dito. Kasi wala rin kasing pera yung tita ko. Kaya po nung naisip ko habang nasa bus ako, anong gagawin ko? Kasi pupunta ko ng Manila na hindi ko alam kung saan ako pupulutin. Hindi ko nga, naisip ko po nung nasa bus na ako na may tita pala na ako dito sa Manila. Tapos kinunta ko siya. Kasi nung pagbaba ko po sa bus, hintay lang ako nang hintay dun sa may... Saan ito, Bugoy? Sa may Cubao po. Cubao? Hintay lang po ako dun sa isang sulok na may dumating. Kasi hindi ko po talaga alam kung saan ako pupunta. Anong oras to, Bugoy? Dumating po ako dun mga 6 o'clock ng umaga po. Scheduled yung final casting for that day? Yung time, pinakauna po yun, yung primer. Yung okay. Yung pinakauna po. Tapos yun nga, wala po talaga akong alam. Gano'n katagal naging kayo doon? Mga around 2 hours po kasi dumating si Tita. Mga around 8 or 9 na. Hindi pa po ako nun, yung that time na yun, hindi pa ako nag-almusal, hindi pa ako nananghalian, hindi pa ako nagsasuffer, hindi pa ako Gabihan? Opo. Tapos hindi pa rin ako nung gabing yung pag-umaga. Nalipasan ka na talaga? Wala po talaga kasi yung kakainan ko, wala po talaga ako ng pera eh. Kasi biglaan lang po kasi yung pag-call sa akin nila. Tapos yun nga po, dumating na si Tita. Din, pasasalamat. Kaya nga ganun kasi, yung pag-ulit kasi bumalik na ako, sir. Yung ulit pagbalik ko dito, natatakot ako kasi parang parang wala pa akong mawang-buwang kasi yung pinakauna ko sa pangalawa, madali lang po yun. Kaya yun po, nung final casting, nagpapatawa lang ako kasi yun nga, sinabi mo for acceptance kasi natatakot po talaga ako. Kahit nga nung pagkatapos na nun, hindi ko na alam kung saan ako pupunta kasi wala talaga, hindi ko talaga alam kahit pabalik na doon kay Tita, hindi ko alam. Kaya nga, nandun si Hansen, sinakay niya ako dun sa niya, kasi hindi ko talaga, kahit nga, yung taxi, di ba, hindi rin nila alam kung saan yung papunta sa amin. Actually, kasi sir, nag-audition ako. Nag-audition po talaga ako, not para sa sarili ko eh. Kasi, nakita ko kung paano naghirap yung parents ko sa akin. Halos, wala na sila doon kinakain eh. Sabi nga sa akin ni Tita, parang hingi na lang ako ng pera. Hindi ko isip kung may kinakain pa ba sila doon. Kasi may dalawa pa po akong nagkaklase na kapatid na babae. Opo, naglalakad na lang sila papuntang school. Ang layo-layo para lang ibigay sa akin yung pera. Kasi kahit nga di ba, tinawagan ako for final casting, tinawad ko na lang sa boarding house yung payment dapat mataas, pero tinawad ko na lang kasi wala na talaga akong pera, sir. Kaya yun nga, yung napili ko ngayon na song, Ten Step a River, para yun sa mami ko, para sa mami ko, kasi sabi niya, yung pinakalas na sinabi niya sa akin, magpe-perform ako, basta kahit anong mangyari daw, habang nagpe-perform ako, isipin ko lang na para sa kanya yung mga pinagdaanan namin noon. Kasi kami kasing magkakapatid, sir, nandun lang kami sa bahay, hindi kami makapaglaro sa ibang kasi yun nga, wala kami masyadong kaibigan dun sa amin eh. Kasi kami rin yung parang minamata dun sa amin. Kaya sinabi ko, kahit nga yung elementary ako high school, naranasan ko pa rin na kutsain ako.
kutsayin ako kasi ayoko. Kasi sir, kahit yung bibit-bit ko dun, bit-bit ko yung nasa malaking plastic na sampalok, mali para lang itinda ko para pamasahe ko kahit kinukutsa ako ng mga classmate ko. Kasi lahat ng classroom pinapasukan ko para lang maubos yung paninda ko. Para lang may pamasahe ako sa yung mga kapatid ko. Minsan naiinis din ako kasi dun sa yung dalawang kapatid ko kasi hindi naman mahina yung ganito. Lahat naman kami mahina. Pero ako kasi yung kahit mahina yung utak ko, hindi pa rin ako tumitigil na maabot ko yun. Yun po. Sinabi sa akin ni mama na pag nakapasok ako, isipin ko lang daw siya na para sa kanya yan. Kaya nga, ayoko, bawal palang sabihin sa counseling. Pwede ba sabihin? Bawal. Wag na. Kaya po yung Can't Stop a River kasi kahit ano man mangyari, basta nandun pa rin yung pagmamahal mo. Yun yung yung pagmamahal kasi, yun yung magbibigay ng lakas sa'yo para kahit ano man down yung pinagdaanan mo, i-up ka pa rin nun. Kahit gaano ka man kasama, basta meron ka pa rin pagmamahal. Ganun po. Answer. Who were you? What was your state of mind? Why Eye of the Sparrow? When I came dito po sa loob, that's exactly who I was, a struggler. I mean, it sounded funny at first when I saw it. I was like, why am I given that title, being struggler? Actually, parang, the sound of it didn't sound so nice. But in retrospect, looking at it, that's exactly who I was, a struggler. Because of what I'd been through in my life. What were those? There's events that took place in my childhood, but then the most significant for me right now is the mere fact that I was diagnosed with something that was just beyond my imagination. Mm-hmm. Being a person who was just always, feeling normal, who felt healthy, didn't have anything wrong. My world was like rocked. Like in one phone call or one car accident that led to a series of hospital visits that just was, diba, parang it wasn't supposed, that's not what I imagined my life to be. Talaga, that's not the life I imagined to be. And, growing up, I remember, again, I would watch, TFC, and I would just watch, ASAP talaga. And that was just like, I knew I wanted to be there. It's been a goal of mine since I can remember. But when you're in the States, parang wala, because that's not part of your plan talaga. It's like, oh wow, it's so cool that's going on. Good if it happens. Okay lang if it But it was beyond my imagination.